Okay guys, continuation ng gun collection video ko. Ito na yung last. Shotguns, no? Hiniwalay ko na to para kahit pa paano makapagbigay ako ng input. So, simulan natin dito. Brand new na single action shotgun from Emperor Firearms. By the way, lahat na makikita nyo ritong barrel were safety check prior to filming. Kasama ko si Charles ng pinick up ko dito. No, i-break mo lang siya na ganyan. Tapos napahiya. Bago. Lagay mo yung load, shoot. That's it. Automatic. Ito binili namin to ni Charles sa sa Collector's Firearms na tindahan para maprotektahan siya. Bakit ito bumibili ng ganito? Unang-una, ang ganda ng wood. Ganda ng kahoy niya, no? From Turkey to eh. Tapos, mura lang siya, and alam nyo ba, yung mga single action, yan isa sa mga pinaka-reliable na action kasi simple lang siya. Hindi siya complicated. Ito, binili ko to siguro 12 years ago. Mukha pa rin bago, may sticker pa nga eh. Kasi bira ko naman talaga magamit lahat na bugbog sarado eh. Konti, isa or dalawang beses ko lang nagagamit yung iba. Lalo na to kasi 410 to eh. Nag-sale sa Walmart. Tinawag ko ng misis ko, anong bibili mo? Kasi tatlo eh. Either 410, 20 or 12 gauge. Hindi ko alam ba't 410 ang napili ko. 410 pa naman yung pinakamahalang bala sa kanilang tatlo. Pero mapapansin nyo, iba ang quality pag original na Mossberg. Ganda. Maganda yung finish. Maganda yung fit. Tapos gold yung trigger. Maganda yung wood na ginamit. So, ribbed. Sabihin, additional support yan sa barrel. Maganda ang rib na barrel, no? Additional support. Okay, so, 410. Sabi ko kasi, oy, para sa asawa at anak ko, hindi sila mahirapan iputok kasi 410 lang siya, mahina lang siya. Ito naman, bagong labas, Midland. Ang dami mga preppers sa YouTube nagbilihan ng ganito, no? Midland Firearms. Bakit? 12 gauge to, I think. Yeah, 12 gauge. No? Kasi packable siya. Pwede mo siya ilagay sa bag or backpack. Survival, shotgun. Oh. Tapos lagay mo lang isa. Okay. Sabihin nyo siguro, paano ka maikipagbarila? Hindi yan. This is not meant para, yung makipaggera ka. Pang home defense, pang last resort, pang hunting, pang survival. Kasi ang 12 gauge pwede mong palit-palitan. Lalo na ang single action break open. Pwede mo siyang lagyan ng iba-ibang sleeve. Sa Pilipinas, bawal yon, no? Bawal magpalit-palit ng cartridge. Pero dito sa US, pwede ka magpalit ng caliber. Ito. Nagawa ko to ng video a few years ago. Galing sa Turkey. Tedna P12 ba to? Yeah, Tedna P12T. Hindi na yata to available ngayon. Pero gusto ko kasi siya, parang tactical. Tapos mura lang bili ko dito. Ang mod ko dito, nagdagdag ako ng extension, no? Magazine extension. Tapos, ang gusto ko dito, isa pa, may muzzle brake. Sabi ko sa inyo, di ba? Fan ako ng muzzle brake. Breacher. Pang breach ng door. Tapos, ito, alam nyo ba, pagka may shotgun kayo at maghahanap kayo ng ganito, na peep sight or detachable sa rear, napakamahal. Kaya ito maganda. Feature niya, may kasama na siyang sight. Tapos, naglagay lang ako dito ng side saddle sa likod sa stock. Tapos butt pad, yan, para mabawasan yung recoil ng 12 gauge. By the way, ang frame nito alloy, kaya magaan tong shotgun na to, no? Keep in mind, pag magaan, mas malakas ang recoil. Ito sa Walmart din to. Ayun ako, nagagasgasan na. Sa Walmart din. Okay? Galing Turkey, wood, single shot. Yan. If I have to guess, 26 inch ang barrel nito. Rib, 12 gauge shotgun. Single shot din. Nice stock. Yun nga, no? Sa YouTube, ang daming gumagawa ng video about this shotgun. Pinapaikli na yung barrel, pinapaikli yung stock para madaling itago or gawing packable.
Yan. Murang-mura kasi ito sa Walmart a long time ago. Gusto ko lang malaman yung pangalan, nakalimutan ko na 12 gauge, 3-inch chamber ang nakalagay. So, UTAS nakalagay UTAS to USA, made in Turkey. Galing kasi sa SGL. Hatfield brand pala. Ayan, sa Walmart to, Hatfield. Single shot, single action shotgun. And another single shot, single action shotgun from Rock Island Armory. So, Armscore. Gusto ko to kasi single shot, nabibrake, tapos threaded siya. 12 gauge na may muzzle brake. Kaya sabi ko, okay, I have to have that. Tapos, yung frame niya, parang stainless steel to. Kaya maganda. Yan Rock Island Armory. Tradition. So, ang ginawa ng Rock Island Armory, bumibili na sila ng baril ngayon from Turkey. Tapos, lalagyan lang nila ng tatak nila. Ito, isa sa mga prize possession ko to. Ang Remington. Ano may actual model nito? 12 gauge, 2 3/4 or 3-inch shells. Ito po yung Remington Arms nakalagay. Bakit prize possession yan? Mamahalin ba yan? 870 DM, detachable magazine. Bakit? Kasi sarado na po ang Remington. Tsaka wala ka na mabibili nito, hindi na to pinoproduce. Kung meron man, yung ibibenta nila, napakamahal. Okay, so nilagyan ko to ng pistol grip, ng brace. Tapos maikli lang siya Pwede to pang home defense talaga. Tapos detachable magazine. Candidate for home defense. Pwede. Pero iniingatan ko kasi nga wala na sarado na. Alam mo yung feeling na yung iba kahit gustong bilhin yung ganyan, wala na mabibili. Okay, eto ano naman to? This is the ito ba yun? Hindi. Okay. Emperor din. Meron pala akong Emperor. Emperor din na na MTP 20 gauge to. Tapos wood. Binili ko, sale din kasi to sa Kentucky at that time. Tapos nilay away ko yan. Bagong-bago, hindi ko pa yun natetest. Tapos, ribbed. So, pagka ribbed ang barrel, dagdag yan sa strength niyan. Mas matibay. Okay, kaya pala naka-plastic kasi hindi ko pa to nagagamit. Bagong-bago, guys. Emperor Arms. So, ang Emperor Arms, I think, Turkey din yan Eto, ano to? Ito. Nabili ko to sa pawn shop nung nakita ko. Meron silang Mossberg. Binili ko na. Tapos, sabi ko, gagawin ko home defense setup. Puputulin ko yung barrel. Sabi niya, wag, sayang. So, ang ginawa ko, bumili ako sa eBay ng extra barrel. Yun ang pinutol ko. So, meron akong barrel dito na mas mahaba. So, ito, home defense setup na classic. Bakit? Kasi ang ganda ng wood. Tapos, bumili ako ng leather na side saddle. Classic. Tapos, mas maikli yung Ang regulation dito sa US, 18-inch dapat ang barrel mo pang shotgun. Ito, 18 and a half to. Ginawa ko 18 and a half just to be safe. Yan. Classic. Ganda nito. Kaya tinatago ko to sa safe. Kasi original na Mossberg Marami na akong copycat. Yung Mossberg. Ito. Another Remington. Remington 870 DM din. Pero full size siya. Mas mahaba as compared dun sa isa. Kita nyo itong isa. Mas maikli. Ito mahaba. May muzzle brake pa. I think kasama yan ang binili ko Yan, guys, special sa akin to. Ang sarap iputok nito, Ang Remington, guys, steel ang frame. Yung Mossberg alloy. Tama ba? Napagpapalit ko Basta, alloy yung ito steel, kaya medyo mas mabigat ng konti, pero mas masarap iputok. Ang sarap iputok nito, lalo na with the muzzle brake. Breacher muzzle brake yan Pwede mong sirain yung yung pintuan. Pag ginamit mo yan, ang ganda. Magpull stock. Magpull, butt stock. Peep sight sa likod. Okay, yan, Remington. Discontinued na rin, kaya
price possession ko kasi wala ka nga mabibili pag discontinued. Ito, nakita ko lang to sa pawn shop. Luma na din to, vintage na shotgun. Stevens. Pero ang kagandahan nito, may ejector. Dito pa yung release nito. Yun, nag-eject yung spell shell. No, hindi mo kakaiba yan. So upgrade yan sa regular na single shot, single action shotguns. Ito naman, alam ko H&R partner to eh. Yeah, H&R partner 20 gauge. Yan, pagka dilaw, usually 20 gauge yan. Napagalaman ko sa Pilipinas pala bihira ang 20 gauge, no? Usually 12 gauge. Pag hindi pa kayo nakaputok ng 20 gauge, you will fall in love with this kasi hindi siya ganun kasing lakas, hindi siya kasing lakas ng 12 gauge. No, H&R mura lang to eh, pero very reliable shotgun. Okay, what else? Ito, another pawn shop find. Basta nakakita ko ng single action sa pawn shop, binibili ko eh. 12 gauge. Ito yung binaon ko sa survival cache ko, no? I learned my lesson. Napanood ko kasi sa YouTube na binaon niya sa disyerto. So kung magbabaon kayo yung mga pelikula, mga Lito Lapid, Fernando po, binabaon yung mga baril para pag dumating na yung mga manlulupig, huhukayin. Hindi yan totoo kasi kakalawangin. Kahit anong ginawa kong merong kalawang pa rin na nag-attach sa metal. So mas maganda kung talagang totoo na binabaon ng mga baril dapat sa disyerto para dry na dry. Okay? Pero ito, survival cache, 12 gauge single shot, single action, boy pa. Okay, what else? Ito. Sabi ko, ano kaya feeling na meron kang double barrel shotgun? Sino yung naglalaro ng Call of Duty dyan? Yung Olympia. No? Ganda ng finish. Yung wood. Stoger to. Ang reklamo ko dito, malakas ang recoil compared sa mga ibang modern na shotguns. Pero ito talaga, mararamdaman mo talaga na mas malakas ang recoil as compared sa mga modern na shotguns. So, yan. Lesson learned. Ito, maraming may gustong magtanong dito. Ito yung survival shotgun project ko na single shot, break action, 12 gauge shotgun na may mga inserts. So, pwede kang pumutok ng 12 gauge, 410, 20 gauge, tas 45 ACP, 9mm, and so forth. Tapos yung bandolier, yung sling, pang survival to. Ginawa ko to. Yan, maraming nag-i-inquire dyan, maraming views. Nung panahon ng scamdemic, nakita ko to, sale sa gun shop, binili ko. Tactical version ng Stevens 320. Wala lang, murang-mura. 1 Benjamin lang ang kuha ko dyan. Tapos, ano pa ba? Ito na naman, may nakita na naman akong single action break open, pero ito 20 gauge. Sabi ko sa inyo, fan ako ng 20 gauge kasi masarap siya ipotok, hindi ma-recoil. Kaya ito, binili ko na. Hindi ko pa na-refinish yung stock niya. Pero ang wood, madali lang naman pagandahin eh. Nilihain mo lang yan at saka iba-varnish. Ito, another single shot, break action, shotgun, Spartan. Nakuha ko din to sa pawn shop. Ang kakaiba dito, guys, galing yata itong SPR, Baikal, Russia. Galing Russia to. So, imagine mo, may barrel ka na galing Russia. Kahit shotgun lang yan. Kahit papano. Plus, hindi na nga siya available. And I am a proud owner. Kung mga ganyan, pwede mo siya ipamana, di ba? And, ito, pinakauna kong shotgun dito sa Amerika. Stevens 320. Nabili ko lang dito sa Walmart. Nagdagay ako dito ng pouch sa stock. Tapos, recoil absorbing butt pad kasi 12 gauge. Tapos ito, marami nagtatanong paano mo nalagyan ng sight yan? Ha? Para sa Mossberg yata to, heat shield. Naglagay akong heat shield na may sight. ATI ang may gawa. So, dami na curious yan nung ginawa ko tong video na about this shotgun. Okay, patapos na tayo. Ano pa ba? Ano pa ba nandito? Ano to? Hindi pa nilabas.
Ha. Ay, nakalimutan ko. Sa rifle collection ko pa to. Hindi ko nagagamit. Rossi na pump action. Sorry. Dagdag to sa rifle collection. And, ano to? Eto. Maganda to. Ito semi-auto to Inertia driven. Made in Turkey. Kinopya nito yung Benelli. No? Girsan. MC312. In-extend ko yung magazine. Yan extended magazine, fiber optic front sight. San ka pa? Tapos inertia driven, very reliable system. Yan yung system ng ng Benelli. Kaya gusto ko rin yan. Pag semi-auto, eto. Okay, lapit na tayo guys, malapit na. Ay, ito na. Ito, ano to? I think this is another version ng Stevens. Ito yung bagong variant nila ng Stevens. Sa Walmart ko lang din nakuha to on sale at that time. Yan. Stevens. Parang 20 gauge to. 20 gauge ba to? Confirm ko lang. Yeah, 20 gauge. 20 gauge. Meron pa. Ito, nabili ko lang to sa gun broker. FRX. Generic to na pump action 20 gauge shotgun. Binibenta lang sa gun broker. Nagbid ako, nanalo ako. Yun siya. Nung una may problema ako dito, pistol grip. Ayaw mag-cycle, ayaw mag-struck, pero naayos ko na yan. Ginawa ko lang na separate video. And another one, ito pala, Civet 12. Civet 12. No? Mag-fed shotgun. Made in China to, pero clone to ng Russian shotgun. Na nakalimutan ko na. Ano ba may Russian? Sega 12. So, yung Sega 12 magazines, mag-work dito. Yan, Civet 12. Tapos, binilang ko siya ng muzzle brake. Ang laki, pang 12 gauge. And last but not the least, ang aking nag-iisang bullpup shotgun. May nagre-request dati nito Yan, nilagyan ko ng red dot, flip-up sights, vertical foregrip. Pinalitan ko yung grip, kita niyo yung angle. No? Kasi yung grip dati, pag ganon, sumasabit ako dito pag may magazine na banana type. Okay. Faux suppressor, fake suppressor yan. Pero ito, semi-auto to. Tapos bullpup. Pag close quarter combat, deadly to. Napapalitan pa yung choke ko. Deadly to kasi meron ako dyang tatlong 10 rounder na 12 gauge Malupit yun. Isang magazine nga lang, ubusin mo bugbog na yung balikat mo paano naman yung tatamaan niya, di ba? mas lalong masama ang itsura. So, Armeligant ang tatak nito Pero, yung mga Turkish shotgun, isang factory lang yan. Iniiba-iba lang nila yung pangalan. Ayan Armeligant. Iniiba lang nila. Minsan Panzer Arms, minsan iba-iba. So, that's it. Yan na, pawis ako. Yan na guys, 12 gauge, shotgun collection ko bago magtapos ang 2024. Okay? Let me know what you think. Meron ba kayo nagustuhan? By the way, nothing is for sale in this post. May mga nagtatanong bibili daw sa akin. Hindi pa ako nagbebenta. Hindi pa ako nagbibinta. Okay? Ano lang po to? Gun collection video. Sinishare ko lang to sa mga fellow gun enthusiasts. No? And kung nagbabala kayong bumili, kung may nakita kayo na meron ako, pwede kayong magtanong sa akin, magbigay ako advice kung ano experience ko sa certain firearms or sa certain shotgun. And may option kayo kung gusto niyo mag old school like this. Mossberg shotgun. Ganda ng quality ng Mossberg. No? Kung tutusin, mas maganda kaysa sa Remington 870. Or modern firearm like this. Bullpup. Semi-auto, or mga basic na mga single shot. I'm a big fan ng mga single shot na May nag-comment dati, paano mo gagawin home defense isa lang ang Well,
Sabi ko, I'm a big believer, some things are better than nothing. Kesa wala. So imagine mo, meron kang 12 gauge, kahit dalawang attacker mo, tanongin mo sila, o pili kayo, sino mauuna. Ganun lang yun. And merong, pwedeng mag-practice ka ng fast reload dito eh. Hawakan mo na isang shell, para pag putok, lagay. Tapos, kakang hammer. Basta kung anong meron kayo, mag-practice kayo. Ganun lang yun. No? Kesa wala. Yung iba nga walang baril eh. So, it means, kahit single shot to, single action, deadly pa rin yan. Lalo-lalo kung 12 gauge ang load. So, that's it guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to. Click like and subscribe para makagawa pa ako mas maraming video. And these are for education and entertainment purposes only. No? Know the laws kung nasaan kayo. Alamin niyo yung batas kung nasaan kayo. Okay? So, that's it. From a gun collector like me in Houston, Texas, na galing Pilipinas. Happy New Year, guys. Bye.